feeling ng epic fail, Sen Aimee? Emotional damage. Ganun ba yun? Parang video game lang, no? Sa kagustuhan mong mapahiya yung kapatid mo, mukhang ikaw yung napahiya. Anyari, hindi natinag yung Remulla Brothers, si General Torre, tsaka sino pa bang nandun? Sec Anyo. Wawa ka naman. Sen Aimee. Ano bang tawag ko sa'yo? Hindi naman Marcos, no? Kasi hindi ka naman nag-aasal, Marcos. Sen Aimee Duterte. Yun ang tawag ni Judge Julia Motok kay Rodrigo Roa Duterte. Anyway, Sen Aimee, daming nanghuhula kung bakit ganyan na lang ang pagtatanggol mo kay FPRRD, sa mga Duterte, sa mga Dilis. Daming mga teorya kung bakit ganun na lang kalab mo ang mga Duterte. Meron din nagsasabi baka meron silang pang-blackmail sa'yo. Pero siguro ako lang ang nakakaalam kung ano ang totoo. Sabihin ko na ba, Sen Aimee? Pero bago yan, alam mo ba, ang talino talaga ng tatay at nanay mo, no? Nung pinanganak ka at pinangalanan kang Aimee, parang na-predict na nila kung ano ang kahihinatnan ng personality mo. Alam na nila na ikaw ay magiging isang makasarili na tao. Tingnan mo yung pangalan mo, Aimee. Lahat ng ginagawa mo ay para lang sa sarili mo. Aimee. Buti nga hindi ginawang Aimee mine ang pangalan mo, di ba? But anyway, back to the topic na tayo. Hindi naman ako naniniwala na kampi ka sa mga Duterte at pinagtatanggol mo sila dahil kaibigan mo sila o naniniwala ka na tama sila. Ito yung teorya ko. Gusto mo lang saktan ang kapatid mo dahil inggit na inggit ka. Diba, Sen Aimee? Even when you were kids, you were always your dad's favorite. And you've always thought so highly of yourself. Tingin mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamatalino sa inyong lahat. Hindi ba? Kilig ka nga nung sinabi ni FPRRD, retire na ako. Hanap na lang kayo ng isang Marcos dyan. Kasi alam mo, ikaw ang pinatutungkulan niya, hindi si PBBM. Kaya lang, when it was time for the presidential elections, anong ginawa ng pamilya mo? Si PBBM ang gusto nilang tumakbo because they didn't think you were gonna win. Nasaktan ka na naman. Wawa ka naman, oh. Botox na botox pa naman yung face mo. Diba? Ganda mo pa naman. Kaya lang, ewan ko nga ba dyan sa pamilya mo, ba't ayaw ka nilang patakbuhin? Diba? Anyway, ayun, nanalo na si PBBM, di kunwari, masaya ka, diba? Kasi mahirap naman, biglaan na lang na for no reason na kukontrahin mo siya. It started out na, gradual lang pinapakita mo na kukontrahin mo yung ibang pulisiya niya. Pero yung inggit, galit at puot, kinain talaga yung kaluluwa mo. Nakikita ko sa mga mata mo. Parang naposes ka ng demonyo. Kaya siguro
nagkasama-sama kayo ng mga dilis. Yung mga black souls, they attract each other. Yung mga masasamang loob, di ba? Parang magnet yun. Anyway, di ba nung binumura si PBBM, nandun kayo ni Sarah, tawa pa nga kayo, di ba? Ang tingin ko, hindi naman talaga naniniwala ka na tama yung mga Duterte o kaibigan mo talaga ang mga Duterte. Gusto mo lang na sirain ang kapatid mo. Gusto mo lang saktan ang kapatid mo. First of all, hindi mo kasundo yung asawa niya. Second of all, inggit ka nga because you're not as powerful as he is. At gusto mo nga, ikaw dapat yung naging presidente. All of this is to show that you would have been a better president than he is right now. Yung almost 6 hours na hearing mo, gusto mong ipakita that he flip-flopped from when he was campaigning and he said absolutely no ICC, and then now si Duterte is now in the ICC. And you know what? Any intelligent person will tell you, it's okay to change your mind. Pwede kang magbagong isip pag nagkaroon ka ng new knowledge that can change your mind. Bobo na lang talaga ang hindi magbabago ang isip kahit nabigyan ka na ng bagong karunungan. Nung kandidato pa si PBBM, syempre wala siyang alam sa mga detalye kung anong nangyari during Duterte's time, di ba? Pero nung presidente na siya, he had access to all the files, mga intelligence reports. Siguro, nalaman na niya yung mga kahindik-hindik na ginawa ng BFF mo. Diba? And clearly, kita mo naman ang dami pa ring mga contact, mga nagagawa ng mga Duterte ngayon. Yung mga justices nga ng Supreme Court, 13 of those were appointed by him. So, how do you expect him, Duterte, to be litigated fairly in the Philippines? Isipin mo nga, kaya nga yung biktima doon nagpunta sa ICC kasi alam nila tagilid sila sa Pilipinas. Pero klarong-klaro, Sen Aimee, hindi talaga ito pagtatanggol sa Duterte. More than ito ay paninira lang sa kapatid mo dahil sa inggit mo at sa galit mo na hindi ikaw ang pinatakbo at nanalo na presidente. Kawawa ka talaga. Wala ka ng patutunguhan. Hindi ka naman tangkap ng mga dilis. Kinantahan ka pa nga ni Panelo. Balat kayo lamang. Oh. Daming galit sa'yo sa mga dilis. Pinagtatawanan ka. Hindi ka naman pwede sa mga loyalista. Diba? Nag-PM ka pa nga sa mga loyalista. Di na savage response ka pa ng idol kong si JDB. Sabi niya, ayaw na naming mga loyalista sa'yo. Oh. Tingnan natin sa next survey. After the hearing, yung survey na kasali na yung time frame na nag-hearing ka. Tingnan natin kung anong kahihinat na nun. Kasi alam natin yung mga dilis ayaw ka naman. Ngayon, yung mga loyalista na dating gustong mag 12-0, ayaw na sa'yo. Tignan natin na, Sen Aimee Duterte. Oh. Pero feeling ko talaga, kasi hindi naman yung mga sagot ng, sabi ko nga, yung Remulla Brothers, si General Torres, si Sec Año,
They were very firm. Kitang-kita nga ng mga tao, ikaw yung napahiya eh. Kaya, feeling ko, emotional damage. Pero wala talagang nakawa sa'yo, kaya okay na yun. Sanay ka naman sigurong mapahiya, di ba? Oh, sige. See you sa election time na lang. Alam ko kung sinong hindi ko isusulat sa balota. It's a no to you, Sen Aimee. Soon to be, not a senator anymore.